Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 10, 2026, Friday. Ramdam na ang malalakas na hangin sa Northern at Central Luzon dahil sa patuloy na paglapit ni Typhoon Inday. At habagat inaasahang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa simula ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Alamin natin ang mga bagong impormasyon tungkol dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa layong 620 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ang lakas ng hangin nito ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa sentro. May bugso hanggang 185 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 955 hectopascals. Kumikilos ito northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at ang lawak ng strong hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 860 kilometers mula sa sentro. Kahit humina na si Inday kumpara sa mga naunang update, hindi pa rin ito maliit na sistema. Malawak pa rin ang sakop ng hangin nito at dahil nasa silangan ito ng Northern Luzon, patuloy nitong naaapektuhan ang lagay ng panahon sa hilagang bahagi ng bansa. Kasabay nito, pinalalakas din ang southwest monsoon o habagat kaya maraming lugar sa kanluran at gitnang bahagi ng bansa ang makakaranas ng pabalik-balik at posibleng malalakas na pag-ulan ngayong araw hanggang sa weekend. Sa kasalukuyan, may tropical cyclone wind signal number 2 na nakataas sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Island at northern portion ng mainland Cagayan. Sa ilalim ng signal number 2, ang inaasahang lakas ng hangin ay gale force winds na nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Ang ganitong lakas ng hangin ay may minor hanggang moderate threat sa buhay at ari-arian. Ibig sabihin, maaari nang makaranas ang mga lugar na ito ng mas malalakas na bugso, lalo na sa baybayin, matataas na bahagi ng lupa at mga lugar na lantad sa dagat. May tropical cyclone wind signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Island, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Sa ilalim ng signal number 1, ang inaasahang hangin ay strong winds na nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Minimal hanggang minor ang banta sa buhay at ari-arian. Pero kapag sinabayan ito ng ulan at malalakas na bugso, maaari pa rin magkaroon ng abala, lalo na sa mga magagaan na bubong, maliliit na bangka at mga lugar na may nakalantad na puno o linya ng kuryente. Bukod sa lakas ng hangin, malaking bahagi ng magiging epekto ni Inday ang patuloy na pag-igting ng habagat. Dahil sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon at ng bagyo, inaasahan ang malalakas hanggang matitinding pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Pinakamataas ang inaasahang buhos ng ulan sa Occidental Mindoro at Antique kung saan maaaring makaranas ng around 100 to 200 millimeters na ulan. Sa dami ng ulan na ito, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha, pag-apaw ng mga sapa at ilog at pagguho ng lupa, lalo na kung may nauna ng pag-ulan sa mga nakaraang araw. Samantala, moderate to heavy rainfall o around 50 to 100 millimeters naman ang posibleng maranasan sa Batanes, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Sa mga lugar na ito, hindi man kasing tindi ng pinakamataas na rainfall outlook, sapat pa rin ang ganitong dami ng ulan para magdulot ng localized flooding at landslide, lalo na sa mga mabababang lugar, gilid ng bundok at mga pamayanang may mahinang drainage system. Bukas, nananatili pa rin ang banta ng mabibigat hanggang matitinding pag-ulan sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan na maaari pa rin tumanggap ng around 100 to 200 millimeters na ulan. Ibig sabihin, kahit pa medyo lumalayo na si Inday sa bahagi ng bansa, tuloy pa rin ang malakas na paghigop nito sa habagat. Kaya patuloy ang pagdadala ng makakapal na ulap at mga pag-ulan sa western section ng Luzon at ilang karatig na lugar. Bukas din, ang moderate to heavy rainfall ay inaasahang mararanasan sa mga lugar ng La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Sa lawak ng mga lugar na apektado, malinaw na hindi lang mismong malapit sa bagyo ang dapat mag-ingat. Kahit ang mga lugar na nasa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ay maaari pa ring makaranas ng tuloy-tuloy o pasumpong-sumpong na malalakas na buhos ng ulan dahil sa habagat na mas pinalalakas ni Inday.
Sa Sunday, July 12, hindi pa rin nawawala ang panganib ng malalakas na ulan sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan kung saan posibleng manatili ang heavy to intense rainfall na nasa 100 to 200 millimeters. Samantala, moderate to heavy naman ang mararanasan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan at Antique. Dapat tandaan na maaaring mas mataas pa sa forecast ang aktwal na dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Kapag pinagsama ito sa naunang mga pag-ulan, lalong tumataas ang tsansa ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na matagal nang basa ang lupa. Sa Batanes, nananatiling stormy ang panahon dahil direkta pa rin itong naapektuhan ni Inday. Asahan dito ang malalakas na pag-ulan at mapanganib na hangin na maaaring magdulot ng flash floods o landslide kasabay ng minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian dahil sa gale force winds. Ito ang bahaging pinakamalapit sa sirkulasyon ng bagyo, kaya dito rin pinakamalakas ang kombinasyon ng ulan at hangin. Sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Cagayan at Isabela, inaasahan naman ang maulang panahon na may kasamang pabugso-bugsong hangin dahil pa rin kay Inday. Posible rin dito ang flash floods at landslide dahil sa moderate to heavy rains lalo na sa mga bulumunduking bahagi ng Cordillera at sa mga lugar na malapit sa ilog at paanan ng bundok. Sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas, magiging dominado naman ng habagat ang lagay ng panahon. Asahan ng mga panakanakang pag-ulan na sa ilang pagkakataon ay maaaring maging malakas dahil tuloy-tuloy ang hatak ng habagat. Posibleng magkaroon ng mga bugso ng ulan na biglang bubuhos at maaaring tumagal sa ilang lugar. Sa Bicol Region, sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at sa Quezon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na may kaugnayan pa rin kay Inday. Kahit hindi direktang sentro ng bagyo ang mga lugar na ito, maaari pa rin makaranas ng moderate hanggang at times heavy rains. Sa Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Farm, Soxargen, sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil naman sa habagat. Hindi ito tuloy-tuloy sa lahat ng oras, pero sa oras na bumuhos ang ulan, maaari itong maging katamtaman hanggang minsan ay malakas. Habang tinitingnan ang galaw ng bagyo sa susunod na mga oras, patuloy nakikilos si Inday pahilagang kanluran habang nasa Philippine Sea pa rin. Inaasahang pinakamalapit ito sa extreme northern Luzon mula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Pagkaraan nito, tutuloy ito paakyat patungo sa southern island ng Japan at maaari ring maglandfall o dumaan malapit sa northern coast ng Taiwan. Paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon, tatahak naman ito patungo sa silangang baybayin ng mainland China kung saan inaasahang makakarating bukas ng gabi o sa madaling araw ng Sunday. Sa usapin ng lakas, inaasahang mananatili si Inday bilang isang typhoon habang nasa loob ng PAR pagkatapos nitong lumabas ng ating area of responsibility at habang lalo itong kumikilos paloob ng mainland China, tsaka pa lamang ito inaasahang hihina at magiging severe tropical storm. Gayunman, kahit humihina na ang bagyo o kahit hindi direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas, posible pa rin ang malalakas na ulan at severe winds sa mga lugar na nasa labas mismo ng forecast path o yung tinatawag na confidence cone. Ibig sabihin, hindi lang ang mga lugar na pinakamalapit sa gitna ng bagyo ang kailangan bantayan dahil ang lawak ng hanging dala nito at ang lakas ng habagat ang patuloy na nagpapabigat sa sitwasyon sa malaking bahagi ng bansa. Mahalaga ring tandaan na pwede pang magkaroon ng kaunting pagbabago sa track ng bagyo habang kumikilos ito sa dagat. Kahit maliit na paglihis sa direksyon ay maaaring magbago sa lawak at tindi ng ulan at hangin na mararanasan sa northern Luzon at maging sa western side ng bansa. Kaya sa mga susunod na oras, ang mas dapat tutukan ay hindi lang kung saan dadaan ang sentro ng bagyo, kundi kung gaano kalakas ang magiging tulak nito sa habagat at kung gaano katagal mananatili ang mga rain band sa isang lugar. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.